Sa bidyong ito, aking pinuntahan ang isang sumisikat na tourist attraction sa probinsya ng Batangas. Ito, ang Biak na Bato, na matatagpuan sa Barangay Santo Domingo sa Batangas City. Isang malaking bato na biniyak para magkaroon ng panibagong kalsada, para magkaroon ng maayos at mapabilis ang mga biyahe ng mga lokal na naninirahan dito at sa pagpapalakas ng turismo sa lugar. Dahil dito din pala matatagpuan ang isang sumisikat na tourist attraction dito sa probinsya ng Batangas. Ito ang Monte Cristo na merong magandang tanawin na binibigay. Sa katunayan, marami ng mga turistang dumadayo dito para makita ang ganda ng tanawin dito. Sa ngayon, medyo mahirap ang daan papunta dito dahil may mga parteng bahagi na malubak at matarik. Pero kaya naman ito puntahan basta't dubling pag-iingat lamang po sa biyahe at siguraduhin maayos ang kondisyon ng iyong mga sasakyan o motor na gamit papunta dito. Lalong-lalo na ang preno nito. Ang kalsada dito. Ayan o. Pwede nga ang Rider 150 o. Maning-mani eh. Yeah. Woo. Ito malala. Ayan. Ingat lang pagka gusto nyo pumunta dito. Mahirapan pag mayroon kayong angkas tapos hindi kayo sanay sa ganitong daanan. Sana'y samahan nyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay mga motivation, nandito ako ngayon sa Taal, Batangas. Ito yung kalsada na to na sa harapan ko. Ito na yung diversion road base dito sa Google Maps. Ngayong araw, pupuntahan natin yung isa sa dinadayo din sa may Batangas City, yung Biak na Bato. Isa kasi siyang malaking bato tapos hinati siya para magkaroon ng kalsada. Gusto ko siya talaga puntahan, matagal na. Bali ngayong araw, i-check natin kung ano itsura doon. Kasi may nakita kasi akong mga post dati na maganda doon sa lugar na yon, yung Biak na Bato. Bali ang kakasako pala nito na lugar na kung saan ako magsisimula ay Barangay Kawit. Dito lang yan sa may Taal, Batangas, base sa napagtanungan ko dito sa may gasolinahan dyan sa may Sea Oil. Okay mga motivation, samahan nyo ako, puntahan natin yung Biak na Bato sa may Batangas City. Base kasi sa Google Maps ay meron na lang tayong 1 hour and 14 minutes. Bali nakakonect na to sa cellphone ko, yung C6 Pro ko. Kaya magagamit natin to sa ngayon para sa Google Maps, para mayroon tayong basihan kung gaano pa kalayo yung pupuntahan kong lugar, lalo na yung pupuntahan ko ngayon, yung Batangas City sa Biak na Bato. Okay, tara mga motivation, biyahe na tayo. Yeah. Okay. Bali diversion road pala to na dinadaanan ko. Dito lang to sa may halos boundary lang ng Lemery at Taal. Sabi nga ni Kuya, kaunting pagitan lang, boundary na ng Lemery. Matagal ko na siya gusto puntahan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon at medyo maganda yung panahon kasi medyo mainit ngayon. Maganda yung sikat ng araw. Noong nakaraan kasi puro ulan eh. Matagal ko na ito nakikita eh, na Biak na Bato. Parang sabi ko ang ganda dito pumunta. So puntahan natin para maipakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda doon. Kung pupunta pala kayo doon mga motivation, ang ipipin lang sa Google Maps ay Santo Domingo, Batangas City, ganyan. Dadalhin na kayo doon kasi tinignan ko sa mapa yung ruta na yon. Makikita natin yung Biak na Bato. Tapos may isa pang dinadayo doon eh. Nalimot lang ko sa pangalan, yung parang estatwa sa taas ng bundok. Malapit lang doon sa pupuntahan ko ngayon.
Okay, meron na lang tayong 1 hour and 13 minutes. Ang ganda ng kalsada dito mga automation, oh. Base sa Google Maps ay ito ay President Jose P. Laurel Highway. Ganda ng kalsada. Sarap pagmotor dito. Okay, 44 minutes na lang. Mararating na natin yung Biak na Bato. Masa 23 kilometers. Ang layo na lang. Yeah. Ganda ng kalsada, oh. Woo! Lapad. Sarap magmotor dito. Malapit na. Wala na isang oras. Sana marating na natin bago umulan kasi nagkukulimlim na. Ay nako, yung ulan talaga. James Bell was a company man, 5 years old, and he'd go and stand by the tracks and watch the trains go past. He'd get chills when he saw them like that. He had a girl, but he had to let her go. He couldn't give her what she needed most. He fell in love with that steel. No woman's touch could ever make him feel that. 20 years lost to the grindstone. 20 more and they broke his heart and his bones. When they let old James Bell go, when they let old James Bell go. Ganda ng kalsada, oh. Ay. Sa diretso, oh. Yeah. Okay, malapit na tayo. 27 minutes na lang. 11 kilometers. Makarating na natin yung Biak na Bato. Sarap dumaan dito, oh. Woohoo! Okay, diretso. Dito sa part na to wala na masyadong dumadaan, no? Lapad ng mga kalsada. Pero pagdating dito ay kalahati pa lang ng tulay. Kaya no, ongoing pa yung gagawin pa yung isa dito. May ilog sa baba, oh. May mga naliligo. Yeah, ahon. Uy. Lagpas tayo. Dito mga motivation, dito. Pasok tayo dito. Lalagpas ako, eh. Eto. Mali ako ng ano, eh. Buti nakita ko sa mapa. Ito na pala siya. Welcome Condi Labak. Ito mga motivation, oh. Nandito na tayo sa may Condi Labak. Mapapadiretso pa ako. Okay, papasok na tayo.
Maligaya Road, Purok 1. Dito parang baryo na to. Baryo na to yung dinadaanan ko. Barangay Condilabak, Purok 2. Ahon na naman. Ayan. Ayan, dito mga automation. Ito, medyo pangit na dito yung daan. Pag pupunta kayo dito nakakotse, pero parang mahirap. Pero kaya yan. Kaya naman makadaan. Ayan, medyo matarik yung daan. Tapos yun nga, ayan, tulad dito, lusong to. Tapos bitak-bitak yung simento. Dandahan lang talaga. Grabe, paahon pala to. Ayan o. Grabe pala yung ahon dito. Parang katulad dun sa ano, papuntang ano, Mount Banoy ba yun? May isa may ano, talumpok. Medyo nakakaano lang yung ano, pagod lang yung kalsada. Kasi maano siya, maalog, makaldag. Yan o, Purok 4, Suha. Oh, lapit na, 10 minutes na lang. Kalain mo yun, may kalsada pala dito. May kalsada pala dito ng ganito. Yung pupuntahan kong biyak na ba to? Ahon! Grabe to. Tulis na sigo nito. Ay. Pero daming bahay dito sa taas. Ito, grabe mo. Grabe yung ahon mga automation. Pero daming kabahayan dito. Kailangan pag pupunta kayo dito, naka-ready kayo, lalo pag may angkas kayo. Ayan, kayang-kaya nga yan, nakaahon. Rider, 150. May angkas pa yan. Ahon siya eh. Ito pa. Yeah. Woohoo. Kabitak-bitak yung kalsada dito. Ayan o. Pwede nga, Rider 150 oh. Maning-mani eh. Yeah. Woo. Ito malala. Ayan. Ingat lang pagka gusto nyo pumunta dito. Mahirapan pag mayroon kayong angkas, tapos hindi kayo sanay sa ganitong daanan. Yo. Grabe. Paahon na, tapos rough road pa. Hindi naman siya total rough road. Bitak-bitak lang yung ano, kalsada. Highlands. Dito pala may pinadayo din palang pasyalan dito, yung Highlands. Eto. Bago yun, bago magbiyak na ba to, ay pagkalagpas pala ng biyak pa to, base sa mapa. Pupuntahan na natin yung Highlands. Okay. Uy. Diretso. Loh. Dami palang kabahayan dito. Ito, malapit na tayo.
Ayun mga ka-motivation, no? Yung may estatwa sa taas, medyo mataas pala, aakyatin din siya. Tingnan natin kung makakaakyat pa tayo dito pag nadaan na natin na yung biyak na bato. Tingnan natin kung makakaakyat tayo doon. Okay, may kalsada na dito, oh. May simento na. Ayan, diretso tayo. Oh, yeah. Eto, bali yung daan pala to, 10 PM po sinasara yung Highlands. Sinasara pala to ng alas 10 ng gabi. Ahon. Eto yung pasyalan dito sa Batangas City. Ayun, natatanong ko na yung Highlands. Pero bago doon tayo sumapit, madadaanan natin yung biyak na bato. Ayun mga ka-motivation, oh. Akyatin pala. Ay, ang taas pala, oh. Maraming tao sa taas. Maraming tao sa taas. Mga tao dito. Okay. Dito tayo. Tingnan mo na, ito na yung biyak na bato na sinasabi. Ito papuntang Highlands. Ito muna yung pasadahan natin, yung biyak na bato. Ito mga motivation, oh. Oh, may tao nga, pa-picture, oh. Ang ganda pala. Okay. Ang ganda ng biyak na bato na to. Hinahati talaga siya para magkaroon ng kalsada. It doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. I am speaking from experience. I don't wanna run no more. I don't wanna run no more. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down the barrel of a gun, and the devil set his sights set on me since the day that I took sides with the sun. Now every morning I go to war with the ghosts I met the night before, just trying to find the grace in my mistakes. There's monsters beating down my door, they're hungry for a soul that's worn from all of the running that I've done. I don't wanna run no more. 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 Okay mga motivation, ito ipakita ko lang sa inyo yung ibaba. Di siya pwede babae, napakadelikado. Napakalusong nitong kalsada na to. Grabe. Yan, ramdam mo yung lusong talaga. Kahit nga yung naglalakad ka lang, parang matutumba ka. Silipin ko lang para makita nyo yung pinaka dulo. Hanggang dito pala yung kalsada yan. Tapos putol na. Tapos may ginagawa pa niya pababa. Hindi ko lang alam po saan tatagos tong kalsada na to. Ayan. Lapad pala ng kalsada dun, no? Kaya sobrang tarik nito yung part na to. Tapos eto yung yung bato dito na pinakabagong tourist attraction dito sa may
Batangas City. Tapos doon sa taas nakita naman natin yung Santo Cristo daw, sabi ng lokal dito na nakasabayan ko. What makes the world stop turning? Is it the touch of your skin? I couldn't be further from you, but you're still right here. I caught a plane to Portland for a few days' work. My heart stays heavy on you, and you're on my shirt. All the in-between keeps us on our feet through the day and day and the dreams. We'll find our ordinary, the hope we carry some days feels like a burden, but this blood inside our veins was paid for with purpose. There's a ghost in these bones and it's willing my soul. I feel it like a fire to let my love pour over you, darling. It's my one desire. Okay mga motivation, abante na ako. Bali uuwi na rin ako mga motivation, kasi ito lang talaga yung sinadya ko dito sa Batangas City. Yan o, yung daanan. Yan yung magiging daan papunta dun sa Santo Cristo. Yung nakita natin sa drone shot kanina na may estatwa sa taas. Yan, nasa 400 step ata, sabi ng lokal na nakasabayan namin dito. Ayan, yan yung daanan papunta doon. Tapos ito, uuwi na ako. So para mga motivation, sulit yung naging biyahe dito sa Batangas City. Worth it ang pagod kahit na kulang-kulang ng 3 hours mula sa amin sa Laguna papunta dito. Talagang sulit naman kasi alam mo yung bato na biniyak. Alam mo yung nakikita mo sa may part ng yung sa Takadang, yung nakikita rin natin mga pusa may part ng papuntang Takadang, yung binutas din na bato. Parang ganun din siya. Isa siya sa nagbibigay ng attraction dito ngayon sa mga turista na dumadayo dito sa may Batangas City. Dito yan sa may Barangay Santo Domingo. Okay, pag gusto nyo pumunta dito, pwede nyo naman ipin lang sa mapa yung Barangay Santo Domingo, Batangas City. Yan, dadali na kayo dito doon sa may biyak na bato, tapos papunta doon sa may Highlands. Okay, let's go na. Ito, medyo challenge lang talaga yung daan dito. Putol pa yung kalsada. Saka yung sa kalsada dito ay sinasara ng alas 10 ng gabi. Hindi kayo makakapasok na kasi di ba may dinadayo doon yung Monte Cristo. May rough road lang, medyo madalas lang, kaya ingat lang talaga. Nakakatakot, pero sa lugar hindi masyado kasi maraming kabahayan, maraming nakatira. Nga lang yung kalsada lang ongoing repair pa tulad nito kasi bitak-bitak. Malamang okay, ayusin din naman tong kalsada dito kasi syempre may tourist spot na dinadayo dito ng mga turista. Okay mga motivation, hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang adventure at video yung i-upload. Sana nandun pa din kayo, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka pwede ko mahingin suporta mo. Papindutan na ng subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga video kong ina-upload. Okay? Hanggang sa muli! Ay, ito pa pala yung taga rito lokal na nakasabay namin dun sa may biyak na bato. Okay mga motivation, hanggang sa muli. Paalam. Bye bye!